Good day mga classmate at welcome sa Rugby Farm, no? So natapos yung ating season 1 ng AGBI or Alliance Gamefowl Breeder International, no? Na ginanap po dito sa La Union sa may Arengay. So good news mga classmate kasi masaya yung labanan, no? Maraming tao. Maganda yung naging resulta ng laban, no? Siyempre hindi naman pares-parehas ng score yan. Mayroong nananalo, mayroong natatalo. So ganun talaga yan mga classmate, no? So si Carl Ledesma po ay isa sa mga naging champion. Sila si Ace Ivan, si Bro Alan, si 619 Game Farm, Villa Tejero na from Batangas pa, no? Kasi po wala pong naka 5 points. Lahat ng bearing po ay na-loss doon sa kanilang mga last fight. So ganun po ka tindi yung labanan o ganun po ka grabe yung hindi natin masabi na isa lang yung malakas, ilan lang yung malakas. Kasi nasisilat nga yung mga lahat ng mga pa-champion. So ibig sabihin talagang mataas yung potential ng bawat isa sa AGBI. So sa akin naman mga classmate, hindi ko na rin in-expect to kasi ubos din yung EB ko dito, no? Muntik pa ako mag-champion, no? Muntik pa tayong pinalad. So kung nag-champion ako noon, yung sinasabi ko na malay natin bukas o sa next week or next year, hindi natin kasi alam yan. So hindi ko pa talaga kapalaran mga classmate, no? So I'm happy sa score ko na 3 wins, 2 losses, no? Yung last fight ko is kung nanalo yon, so co-champion ako, no? So dahil 3 points lang ako, wala namang nag 5 points, naging runner up ako ng AGBI season 1, no? Legit yun mga classmates. So accomplishment yun ng Rugby Farm kasi ang magiging runner up po ay hindi naman yan basta-basta lang nakukuha din, no? So lalo na yung mga nagcha-champion. So I would like to congratulate sa lahat ng nag-champion, sa lahat ng runner up, no? Kasama ako doon. Taas no ko na kasama ako doon sa runner up. I-claim ko yan, no? Legit na legit yan mga classmates. So masaya ako kasi hindi ko na in-expect na abot pa sa ganun. Tapos yung isang alaga ko dito, yan, yung Sweater Gilmore din, na out ko kasi hindi siya nagtunaw, nanibago doon sa na straight yung keeping. Pero okay lang kasi yung kapatid niya first fight ko is nanalo naman. Ganun talaga, may nananalo, may natatalo. I-improve ko pa, no? Tingnan pa natin kung hanggang saan yung swerte kasi malapit na rin yung season 2 ng AGBI mga classmate. Sa mga dumalo, sa mga subscriber ko na nag-entry pa talaga, no? Maraming salamat. At sana sasali kayo ulit sa season 2. At kung gusto nyo mag-member ng AGBI mga classmate, PM nyo na lang ako, no? Kung alam nyo yung Facebook ko na Ray Rugby Bindiho at yung Facebook page ko na Rugby Farm TV, PM nyo na lang ako doon. Kasi palaki na ng palaki yung AGBI mga classmate, no? Actually sa ngayon, sa status namin ngayon, although nasa mga 50 plus na kami na members, pero malalayo kasi yung iba, pero kaya na naming mag-entry ng kami lang ng 40 entries, no? Sa ngayon sa ngayon. So after season 2 siguro, kung marami pang sasali, mas masaya, no? Kasi kahit sino naman dito, red flag. Siyempre, so sana next time din makatapat ko si BTX, pinakamalakas, mga Alan. Ang dami ng malakas kasi, pero hindi lang kami nagkakakita sa timbang kasi yung timbang ko is more on 1.8 lang. Sa kanila naman 1.9, no? Kasi ayoko na masyadong malaki doon sa istagan. Saktuhan lang sa akin. Kasi mas gusto ko tong ganito, mas pabor sa akin eh. Mas kapa ko ba, mas komportable ako sa mga timbang ng 1.8 to 1.9 stag, no? So sa lahat ng mga dumalo, bumisita, maraming salamat, no? Nagkaroon kami ng catering. First time ever since siguro yon, bukod na pera na lang sa mga big boss talaga o big timer na mga nagpa-derby. Sa amin doon may catering kami, no?
So syempre hindi na natin maiwasan na may mga magkamali ng pasa ng wing band, pero ang kagandahan dun mga classmate, kasi kami mismo yung nag-check, no? Kung member ka o guest ka, i-check namin, kasi hindi naman sobrang stricto talaga. Kung nagkamali lang naman, kasi katulad ng iba na medyo malabo na yung paningin, kasi kahit may edad mga classmate, no, member ng EGBI. So pag tinutulungan namin, no, nagiging successful yung event sa mga challenges din na dinaanan katulad niyan. Tapos yung mga matching, siyempre hindi maiwasan yan na may ayaw pala ng salpukan, mga ganon. Pero ngayon ini-improve namin sa lahat ng mga salpukan banded, kinukuha na namin yung picture ng manok para ma-screen na namin na wala pa yung laban, no? Kasi ang salpukan is may ano kasi sila, may mga September born dyan na September nagbabanding na sila, no? So hindi naman logi kasi doon yung 1 month na yan, malaking ano na yan, malaking agwat na yan sa edad, no? So ang tinatanggap lang namin is October born, October, nag-wing ban ng October, no? So yung 4 feeders, then yung 4-3, yan, pwede yan. Basta October siya naligbanan. Kasi kung September, ahead siya ng 1 month. Medyo alanganin yung ibang brother doon na makipag tunggali, no? So samahan nyo kami mga classmate ulit sa season 2 ng EGBI dyan sa Kalasyaw. Kung gusto nyo mag-entry kayo, makilaho kayo sa amin. Kung gusto nyo mag-entry tapos diretso member, pwede rin, no? Doon na kayo magpa-member, kasi ang requirements ngayon is yung magpapa-member diretso na entry, no? Kasi kailangan talaga namin na lalahok, hindi yung member ka lang tapos flower ka lang, wala kang entry, no? Kailangan namin ng entry, kasi paano tayo magpapalaban kung wala tayong entry, di ba? So itong score ko na to mga classmate, pakita ko sa inyo ha. Kasi nagagalak lang ako kasi ako na rin mismo yung nagtari. So may mga adjustment din. O yan, runner up, legit yan mga classmate. When panalo, talo, panalo, panalo, talo. Muntik pa yan. So nilalagay ko siya dyan kasi big event, 5 stag. Nagsimula naman tayo sa mga 2 hits lang, practice ng tari, testing ng bloodline, no? Ngayon pataas tayo ng pataas, susubukan natin hanggang sa pagkaya na ng bulsa, or di kaya magkaroon tayo ng chance na makamit ng makatagpo ng financer na pwedeng isabak doon. Tapos depende din sa manok, no? Kasi kung basihan naman is manok, siguro sa akin ay marami pa akong i-improve dito, no? Pero sa selection kasi mga classmate, ina-out ko kahit gwapo, basta hindi ko trip yung palo niya, no? Kung hindi naman siya kagandahan sa postura, pero trip na trip ko yung diskarte niya at kung paano siya mag-deliver ng palo. Yan kasi ang number 1 ko, no? Ang pag-deliver ng palo, paano siya maglaro. Yan. Wala na akong ibang kategory na ano, kahit maganda ka pa dyan, kahit maganda pa katawan mo, kung after preconditioning at 1 week of conditioning na 21 days, kung ang palo mo is wala sa hulog ba, no? Mayroon naman kasing maganda, magaling, na mabilis, pero wala sa hulog. Yung ibig sabihin, hindi siya tumatama. Mabilis siya, pero hindi siya tumatama. Ang mas maganda yung magaling mag-deliver, paano niya pababain yung kalaban niya, then mag-i-strike siya, no? So yun lang naman sa akin dito sa selection. Then yung first hit, pag in-spar ko yung first hit, kung sino yung unang may intensyon na i-hit kagad yung palo niya dun sa katawan ng katunggali niya, kasi sinasama ko sa selection. So marami pa akong i-improve dito, tingnan natin. Siyempre ang swerte-swertihan lang din yan mga classmate, kasi kahit
super na yung manok mo dyan, kung hindi naman nakaguhit yan sa'yo, hindi pa talaga para sa'yo yan, no? So maraming salamat sa mga sumuporta. Ito muna ngayon ang update natin after ng season 1 ng EGBI. More wins, God bless and mabuhay lahat ng sabongero. Alright!